Maraming bagay na nandito sa mundo ng tao ay mali. At kung bibigyang pansin natin ang mga yan at pupunahin natin lahat ay hindi tayo matatapos. Kasi karamihan nga sa mundong ito ay meron mga maling ginagawa ang mga tao. Kahit kaunti at mawawalan ka ng mga kaibigan kung talagang papansinin mo ang lahat ng bagay. Maraming sekreto dito sa mundo dahil kapag isang bulat mo ang mga sekreto na yun ay mapapahamak ka. Lalo na kapag ang sasambulat mo na sekreto ay malaki ang halimbawa kumpanya or tao na yan at madali ka lang ligpitin ng ganun lang. Kung tutusin mga kapatid, marami tayong bagay sa mundo ng tao na hindi natin mababago. Kahit na gusto nga sana natin ng tunay na pagbabago na magiging mabuti ang lahat ng bagay, pero talagang hindi natin makukuha ang mga gusto nating ganyan dahil nandito tayo sa mundo ng tao at ang may hawak ng mundong ito ay si Satanas. Kaya hindi talaga natin mababago kahit gusto natin na magbago ang mundong ito. Hindi talaga kaya. Ang tanging mababago lang natin mga kapatid ay ang ating mga sarili. Kahit nga yung mga kapitbahay natin or yung mga kapit barangay or kapit buhay, kahit na halimbawa nandyan lang sa Facebook or social media, nakikita natin kung paano sila mamuhay. Meron tayo palaging mapupuna kung talagang perfectionist tayo. At kaya nga ako, kung halimbawa meron akong sasabihin na bagay na pagturo, ay hindi ako nagsasabi ng pangalan. Nagpapahiwatig lang ako sa mga tao, tapos bato-bato sa langit tamaan ay sana wag magalit. Ganun lang ang nagiging dating ko. Kasi lalo na sa kulturang Pilipino, hindi natin kaya yung direktang feedback na talagang sasabihin ka ng harap-harapan. Parang kadalasan kasi ang nangyayari dito sa bansa natin ay pinapadaan lang sa chismis or saksak sa likod. Diba? Kumbaga nakikipag-usap ka lang doon sa ibang tao tungkol sa tao na yun para makarating yung mensahe doon sa tao na yun. Parang nakakalungkot, pero yun talaga yung katotohanan kadalasan dito sa kultura natin sa Pilipinas. Pero wala tayong magagawa kasi ganun talaga yung kultura natin. Malaki ang kailangan na mangyari para lang mabago ito. Tapos dahil nga doon sa kung paano gumagana yung mundo at dahil nga may enerhiya pa na sinasakupan nga talaga tayo ng enerhiya ni Satanas, ay karamihan sa mga bagay sa mundong ito ay hindi talaga mababago. Tulad ng mga bagay na may mga korupsyon sa paligid natin na hindi natin mababago at ang mababago lang natin kadalasan mga kapatid ay ang ating mga sarili. Tapos sinasabi nga natin na maging pagbabago tayo na gusto natin makita sa mundong ito. At tama yan, pero wag natin aasahan na yung pagbabago na ginagawa natin sa sarili natin, yung ibang tao ay susunod dun sa pagbabago na yun kasi talasan nga ay hindi mangyayari yun. Kaya nga sinasabi ko ay pangkalahatang self-improvement papuntang langit. Nagfo-focus lang tayo sa ating sarili kasi hindi naman natin mababago ang lahat ng tao. Ang pinakamababago nga lang natin ang ating mga sarili. At kahit nga ang pagbabago sa ating sarili, mahirap na, paano pa kaya yung pagbabago sa ibang tao? Yung lead by example nga lang yung pinakamagagawa natin. Tapos, kahit nga ganun ang gawin natin na maganda na example natin at minsan nga nagkakamali pa tayo, nagkukulang, ay hindi pa rin yun magiging sapat para lang mabago yung ibang tao sa napakalaking paraan. Meron tayong kahit pa paanong influence, pero ang mababago lang talaga natin na masisigurado natin, minsan nga hindi pa sigurado, depende sa kung gaano kalakas yung loob ng tao doon sa pagbabago niya, ay ang sarili natin. Nagbabahagi lang ako sa inyo rito para lang malaman nyo na hindi ako narito para magpuna sa mga sistema dito sa mundo. Kasi masyado ng personal, kumbaga yan, na hindi nakasama yan doon sa mission ko. Hindi ako magsasalita nga tungkol doon sa malawakang mga organisasyon o mga grupo na meron mga iba't ibang paniniwala. Nagsasabi lang ako sa pangkalahatan para sa mga tao doon sa pag-improve nila dahil may mga bagay na hindi talaga natin kayang baguhin dito sa mundo. Lalo na yung mga matagal ng institusyon. Kaya, kumbaga, hindi ako magra-rock the boat masyado. Ang magiging focus ko lang ay ang paggising sa mga individual sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit para kayo na mismo ang mabuksan ang inyong mga kamalayan. Tapos kayo na mismo ang mag-isip para sa sarili nyo para malaman nyo yung mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa paligid natin. Kumbaga, kayo ang dapat magtuklas ng direkta para sa sarili nyo. Kasi ayaw ko nga na maging, kumbaga, grupo versus grupo to eh. Hindi ako ganun eh. Gusto ko, ang mangyayari dito is tayo mismo ang mag-focus sa ating mga sarili at makita natin na meron ngang mga mali doon sa paligid natin at
mas wise nga minsan na hindi natin masyadong alugin ang bangka, kumbaga, na tayo yung mapagbibintangan at tayo yung mapapahamak sa mga ganyan. Kasi mga kapatid, lalo na sa sarili kong misyon, nakikita ko na hindi ko papel ang ganyan dahil narito ako para mag-survive sa aking misyon at makauwi sa aking pinanggalingan. At ang ginagawa ko ngayon ay nagtuturo nga ako sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit sa individual para lumago ang mga individual at nagtutulong nga sa pagpapagaling sa mga tao sa mga ritual at nagtuturo sa meditation at iba pang mga gawain para ma-improve natin yung iba't ibang aspeto dun sa 7 aspects ng pangkalahatang self-improvement papuntang langit na tinuturo ko. Siguro ang ibabahagi ko ang punto dito sa inyo mga kapatid ay meron tayong limitasyon sa kung ano nga ba ang mababago natin dito sa mundo ng tao. Pero okay lang yon kasi hindi naman natin papel talaga na mabago ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ng tao. Kung tutusin nga, at medyo malungkot pag-isipan kapag halimbawa nakita nyo kung ano talaga yung mangyayari, pero magiging mas malala pa nga ang mga bagay dito sa mundo ng tao sa katagalan ng panahon habang wala pa ang paghusga ng Panginoong Hesukristo. Mas magiging mapang-api ang mundong ito at mas magiging mahirap mabuhay dahil nga ay hindi pa dumating ang paghusga at kailangan nga mapatupad ang lahat ng iba't ibang mga propesiya sa mga mangyayari dito sa mundo. Kung kaya wag sana tayo na masyadong mag-alala tungkol sa mga nangyayari sa ating mga paligid at manatili tayong mahinahon at matatag. At kung ano ang pagbabago na kaya nating gawin para sa ating mga sarili, sa ating sariling pamilya at sa isa't isa, sa kung ano yung magagawa natin sa ating komunidad na makakabuti, yun ang gawin natin, pero wag natin masyadong abutin ang hindi naman natin kayang abutin. Unless yun talaga yung papel mo na maging martyr ka, halimbawa na may mga bagay na isasambulat ka tapos mamamatay ka. Pero depende yan sa kung ano yung magiging papel mo. Ang sasabi ko lang is mag-improve tayo sa ating mga sarili sa pangkalahatan papuntang langit at tanggapin natin na meron tayong mga bagay talaga na hindi natin mababago. At kung meron man nga na mababago natin ay baguhin natin yung sarili natin kasi doon naman talaga nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Hindi ako narito mga kapatid para maging pessimistic or yung ibig sabihin nga ng pessimistic ay nag-iisip na masama talaga ang mangyayari. Pero sinasabi ko lang sa inyo kung ano ang mga natututunan ko at nakikita ko lalo na kapag nabuksan na nga ang spiritual na pananaw. Dahil kapag lumakas na yung third eye ninyo ay may mga malalaman kayo tungkol sa hinaharap bago ito mangyari. At kapag lumalawak nga yung kaalaman mo ay mas nalalaman mo kung kailan ka papalag or kailan ka tatahimik lang. Sa totoo lang mga kapatid, marami akong nalalaman dito sa landas ng kabanalan at sa spiritual in general na mga kaalaman tungkol sa mundo na alam ko na hindi kakayanin ng mga tao dahil mabibigla sila sa kung ano talaga ang katotohanan dito sa mundo. Maraming mga bagay na kung malaman ng mga tao ay baka mabaliw talaga sila. Pero dahil nga lumakas yung enerhiya natin sa landas ng kabanalan tapos nakikita talaga natin na si Satanas ang nakahawak nito. Tapos temporary lang na pagdurusa at pagsubok ang mundong ito para makarating nga tayo sa ating mga kaharian sa kaharian ng Diyos, ay matatanggap natin yung mga bagay na yon. Pero kapag hindi natin tiningnan sa ganyang klaseng spiritual na pananaw, ay mababaliw talaga tayo. Marami akong mga bagay mga kapatid na never ko sasabihin sa camera at di ko rin sasabihin sa online at masasabi ko lang din ng personal. Pero kung hindi nyo marinig yun ng personal sa akin, ay ipapadaan na lang sa mga panaginip. Ang mga pagtuturo tungkol sa mga masiselang bagay ay maisasabi na lang sa ganyan. At minsan nga ay sa simbolo, baka hindi nyo masyado magets. Pero dahan-dahan pwede nyo magets yan. Basta masugi talaga kayong nag-aral doon sa mga spiritual na pamamaraan. Ang punto ko lang dito mga kapatid ay hindi talaga natin mababago ang mundong ito sa lahat ng paraan na gusto natin. Kasi ang pinapangarap natin na mundo ay hindi itong mundong ito. Kasi yung mga mundo na gusto natin, yung nasa kabilang mundo nga, sa engkantong mundo, na makukuha natin yung mga gusto natin bilang mga hari at reyna. Tayo yung masusunod sa kung ano yung mangyayari doon sa kaharian natin na magiging maganda, ayon sa kung ano ang naiisip natin na gusto nating mangyari doon sa mga mundong yon. Tapos, balang araw, pag nagtagumpay na tayo nga sa misyon na nakauwi na tayo sa kabilang mundo, ay meron na rin tayong ticket papunta sa langit at iba pang mundo talaga yon kaysa sa mundo ng engkanto. Yung mundo ng engkanto, may katawan pa tayo noon sa langit, wala na. Wala na rin tayong kasarian doon. Pero meron pa rin karanasan
Pero kakaiba na yon. Ayon sa mga karanasan ko sa meditation at sa mga kinikwento sa akin ng mga engkanto at mga anghel na galing nga sa langit. Hindi ko naasahan na maniwala kayo sa akin. Mas maganda nga ay huwag kayo basta maniwala, kundi magsubo kayo doon sa mga binibigay ko na mga free third eye meditation experiences and techniques para malaman nyo para sa sarili nyo yung mga sinasabi ko. Dati mga kapatid ay gustong gusto ko talaga na magbahagi ng mga kaalaman na kakaiba at mga natuklasan ko tungkol sa katotohanan nga sa mundo na ito, na hindi pa nga yun yung talagang spiritual na kaalaman para makapunta sa kabilang mundo, kundi yung mga kasamaan halimbawa para maging aware tayo sa kung ano yung mga nangyayari dito sa mundo ng tao. Tapos pati yung mga maganda sana yun ang gawin natin kesa doon sa kasamaan at palitan nga natin yung mga kasamaang ginagawa ng mga grupo. Pero ngayon nakita ko na mas wise na dapat ako at hindi ko na lang pupuntiryahin ang mga yan. Ang gagawin ko na lang ay kakausapin ko ang mga tao ng direkta para kayo ay mag-improve, tayo lahat ay mag-improve sa ating mga sarili. Tapos maging aware tayo sa mga nangyayari sa atin, nangyayari sa ating mundo. Tapos ang focus nga natin ay paano tayo mag-improve sa ating sarili ng pangkalahatang paraan para makapunta sa langit. Meron din ako mga sinasabing mga controversial na bagay. Pero alam nyo mga kapatid, ang totoong mga controversial, na sobrang controversial na bagay, ay hindi ko nasasabihin sa mga tao. At yun din ang mga maibabahagi kong payo sa inyo mga kapatid. Meron tayong mga mas maganda na lang na iwasan nating mga away, lalo na kapag malaman natin kung saan papunta ang mundong ito. At ang gagawin na lang natin ay magpakabuti, magpakabanal para maging maganda ang ating buhay sa walang hanggan, lalo na kapag natapos na yung reincarnation cycle natin. At makakatulong talaga kapag mag-mission kayo bilang official engkantaong misyonaryo sa landas ng kabanalan na tinuturo ko para matapos na ngayong reincarnation nyo kapag naabot nyo na yung points para doon. Okay mga kapatid, ang ibig ko lang sabihin is bago tayo mas mag-focus doon sa pagsabi nga doon sa mundo na mali yan, dapat baguhin natin yan, ay baguhin natin yung ating mga sarili tapos tanggapin lang natin na hindi natin talaga mababago ang lahat ng ibang tao or lahat ng mundo at makukuha lang natin ang gusto nating mundo pagdating sa kabilang mundo. Hindi ibig sabihin na maging hopeless tayo na kahit kaunting pagbabago ay magkaroon dito, pero tanggapin lang natin na talagang merong ganyan dahil nga naghahari si Satanas dito at kailangan natin maghintay sa paghusga at ang pag-asa natin ay iasa sa kabilang mundo pagdating sa ating pag-crossover or pagtawid doon. At sana nga ay nagsunod tayo sa landas ng kabanalan at nagbisyon sana din bilang official engkantaong misyonaryo sa tinuturo ko para tayo ay makakuha ng mataas na points at enerhiya na magiging kayamanan natin pagdating sa kabilang mundo. Okay mga kapatid, focus lang tayo sa ating sarili. Huwag natin masyado pakialaman yung ibang tao. Meron din tayong pakialam pa rin sa kung ano yung kaya nating gawin, pero meron tayong mga limitasyon din dito mga kapatid. Matuto tayo na piliin kung ano ang away or ang mga kailangan nating gawin or harapin. Hindi natin kayang harapin ang lahat. Ang pinaka-importante ay harapin natin ang ating sariling pagbabago para makapunta tayo sa langit. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.